Ano bang sikreto para gumising na fresh kahit halos wala kang tulog? Yung tipong 4 na oras ka lang natulog. Pagod ka sa trabaho, stress ka sa buhay. Pero paggising mo, parang nag-restart ka. Malinaw ang utak, hindi mabigat ang katawan at ready ka na naman sumabak sa maghapon. Maniwala ka man o hindi, may mga science-backed habits na pwedeng makatulong para gumising ka ng mas maayos kahit kulang ka sa tulog. Hindi nito papalitan ang full sleep. Pero pwede nitong bawasan ang feeling low bat sa umaga kung susubukan mo ang mga tips na to. Masasabi mong kompleto ang tulog mo kapag mayroon kang 7 hanggang 9 na oras na tulog. Ito ang pinaka-nirerekomendang duration para sa adults, kadalasan mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. o kahit anong oras basta pasok sa 7 to 9 hours. Sa ganitong haba ng tulog, nakakadaan ang utak sa buong sleep cycle mula light sleep, deep sleep hanggang REM sleep. Dito nag-aayos ang utak, nililinis ang waste products, nire-repair ang cells, inaayos ang memory at information at pinapakalma ang overworked hormones mo. Kung maikli naman ang tulog, halimbawa 4 hours pababa, ibig sabihin lang ay hindi mo natapos ang mga critical stages ng sleep cycle. Kaya madalas, magigising kang mabigat ang ulo, slow ang focus, pikon at parang hindi fully charged ang katawan. Kahit papakiramdam mo sanay ka na sa kulang na tulog. Bukod sa tubig at pagkain, ang tulog ay isa sa pinakamasarap at pinakakailangan sa buhay. Dito nabubuo ang mga panaginip. Dito nagre-reset ang utak at dito kumukuha ng lakas ang buong katawan mo. Kaya masasabi natin na hindi ka pwedeng hindi matulog dahil kahit gaano ka kalakas magkape, vitamins o willpower, walang tatalo sa natural repair system ng katawan, ang pagtulog. Ang mga taong walang tulog ay nagkakaroon ng sleep deprivation. Madalas itong nangyayari kapag hindi ka makatulog. Hirap kang makatulog o paulit-ulit kang nagigising sa gabi, mga karaniwang sintomas ng insomnia. Hindi ito maganda sa katawan dahil humihina ang focus, memory at mood at naaapektuhan din ang hormones, immune system at heart health. At kapag paulit-ulit itong nangyayari nang hindi bababa sa 3 gabi kada linggo sa loob ng 3 buwan, kahit may oras ka namang matulog at naaapektuhan na ang araw-araw mong gawain, maaari na itong mauwi sa chronic insomnia. Kaya kahit gaano ka ka-busy at gaano kahirap maghanap ng oras para matulog, wala kang magagawa kundi sundin ang natural na pangangailangan ng katawan. Pero huwag kang mag-alala. Ayon sa pag-aaral, may mga paraan para mas maayos ang paggising mo kahit maikli ang tulog. Basta hindi araw-araw at wala kang chronic sleep condition. At para fresh kang magising, kailangan mong sundin ito. Step 1. Gawing consistent ang tulog. Kapag lagi kang bumabangon sa parehong oras, halimbawa, palagi kang gising around 6 a.m., kahit minsan late ka natulog, unti-unting natututo yung katawan mo. May sarili kasi itong oras, ang circadian rhythm o internal clock na nagkokontrol kung kailan ka dapat antukin at kailan ka dapat magising. Kapag consistent ang oras mo ng pagtulog at paggising, mas nagiging predictable ang paglabas ng melatonin, ang hormone na tumutulong para antukin ka at makapagpahinga ng maayos. Dahil alam na ng katawan mo kung kailan ito ilalabas, mas mabilis kang makakatulog kapag oras na at kahit kulang ang tulog, mas fresh at mas alert ka pagbangon dahil sanay ang system mo at hindi ito nalilito. Kaya piliin ang oras ng pagtulog at paggising na kaya mong sundin araw-araw kahit pa weekends, tapos stick to it. Hindi kailangang perfect, basta consistent. Kapag sinunod mo to, matutulungan mo yung katawan mo na gumising ng mas madali at mas hindi lutang, kahit minsan bitin ang oras ng tulog. Step 2. Gumising sa timing. Hindi ba't kapag kulang ka sa tulog, madalas mabigat ang ulo mo at parang lutang ang utak? Normal yan kapag 4 to 6 hours lang ang pahinga. Hindi naman kasi sapat yun para fully makabawi ang katawan. Pero kahit bitin ang tulog, pwede ka pa rin gumising ng mas maayos kung tama ang timing ng pagbangon mo. Kasi tulad nga ng sinabi ko kanina, meron tayong sleep cycle. Paikot ang tulog natin
At sa loob ng cycle na yon, may tatlong pangunahing parte. Ang deep sleep na sobrang lalim ng tulog, yung tipong kung kailan talagang mahimbing ka. Light sleep na magaan lang, dito ka madaling magising. At REM sleep, kung kailan kadalasang lumalabas ang panaginip. Hindi lahat sabay-sabay nangyayari. Paulit-ulit silang nag-iikot hanggang magising ka. Karaniwang tumatagal ng mga 90 minutes ang isang sleep cycle dahil sa pagsunod ng deep sleep, light sleep, at REM sleep na karaniwang umaabot ng 1.5 oras bawat ikot. Hindi ito eksaktong 90 minutes para sa lahat dahil magkakaiba ang katawan ng bawat tao. Pero ito ang karaniwang average at magandang guide para mas magaan ang paggising. Ang mahalagang tandaan ay mas madali kang magising kapag natapat ito sa light sleep dahil hindi kailangang pilitin ang utak mong magising. Karaniwang sa dulo ng cycle nagaganap ang light sleep, kaya mas magaan at mas fresh ang pakiramdam paggising. Pero kung magigising ka habang nasa deep sleep, doon lumalabas ang pakiramdam ng bigat ng ulo, sobrang antok at mabagal na pag-iisip. Ito ang tinatawag na sleep inertia. Kaya kung alam mong late ka na matutulog, iset mo ang alarm mo sa pagtatapos ng bawat 90-minute block. Halimbawa, kung 1 a.m. ka nakatulog, pwede kang gumising ng 5:30 a.m. na may 3 cycles, 7 a.m., 4 cycles, o 8:30 a.m., 5 cycles, dahil sakto yan sa pagtatapos ng mga cycle. Hindi nadaragdagan ang oras ng tulog mo, pero mas magaan ang paggising dahil hinayaan mong matapos ang buong ikot ng tulog bago tumunog ang alarm. Di man sapat ang maikling tulog, mas okay nang magising ng maayos kaysa buong araw kang antok. Tama lang ang timing, kaya mas gising ang utak. Step 3. I-relax ang utak at katawan. Kung gusto mo ng good morning, dapat umpisaan mo sa good night. Kapag nasa kama ka na, pwedeng hindi pa ready ang katawan mo para matulog kung mali ang ginawa mo bago humiga. Isa na riyan kung katatapos mo lang kumain. Guilty ka, no? Kapag sobrang busog ka bago matulog, busy pa ang katawan mo sa pag-digest, kaya hindi agad nakakababa ang heartbeat at body temperature mo. Ang dalawang yan ay dapat bumagal bago ka makatulog ng maayos. Kapag naman nagtatrabaho ka hanggang last minute, parang sinasabihan mo ang utak mo na stay alert, kaya hindi ito agad lilipat sa relaxed mode. At kapag nagsuscroll ka pa sa cellphone, napipigilan ng blue light ang paglabas ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa utak na oras na para antukin. Dito pumapasok ang 3-2-1 rule. Isang simple pero practical na guide na ginagamit ng maraming sleep experts at nakabatay sa sleep science para maihanda ang katawan at isipan na oras na ng pahinga. 3 hours bago matulog, iwasan ang heavy meal para hindi pa busy ang digestion habang natutulog ka. 2 hours bago matulog, ihinto ang schoolwork, assignments o kahit anong mental tasks para makapag-shift ang utak mula alert mode papuntang relax mode. 1 hour bago matulog, tapos na dapat ang screen time. Iwasan ng phones, TV at tablets para makapaglabas na ng maayos ang katawan mo ng melatonin. Alam ko na ang nasa isip mo, bakit kailangan pa ng 3-2-1 rule kung pwede namang diretsong matulog? Hindi lang kasi basta tulog ang kailangan ng katawan mo, kundi maayos na paghahanda para dito. Kapag binigyan mo ng oras ang katawan at utak para kumalma bago matulog, mas madali kang nakakapahinga ng buo kahit mas maikli ang oras ng tulog. Pero kung hindi mo nasusunod ito, ayos lang. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na makakatulog. Pero mapapansin mong mas mahimbing at mas nakakapanatag ang tulog kapag binigyan mo ng oras ang katawan para kumalma muna. Kapag walang tamang transition mula sa pagiging gising papunta sa pahinga, mas mataas ang tsansang mababaw ang tulog o pagod pa rin ang pakiramdam pagkagising. Step 4. Morning sunlight at quick activation. Aminin, pagkagising mo, madalas instinct agad ang humiga pa, mag-scroll sa phone o magtalukbong ng kumot lalo na kapag malamig ang panahon. Pero kung gusto mong gumising ng mas alert kahit kulang sa tulog, ang unang ilaw na kailangan makita ng mga mata mo ay hindi screen ng phone, kundi sunlight. Hindi ka direktang tititig sa araw ha. Ang kailangan mo lang ay tumingin sa bintana o tumambay sa balcony
para masilayan ng natural light. Sa loob ng kahit mga 10 minutes ng morning sunlight, na-activate ang body clock mo. Nagsisignal ito sa utak para bawasan ang melatonin at pataasin ang alertness. May mga pag-aaral ding nagpapakita na maaaring tumaas ang serotonin activity, kaya mas stable ang mood at mas focused ka. Parang sinasabihan mo ang internal clock mo, gising na, oras na para maging alert! Kaya mas mabilis nagigising ang katawan mo ng natural. Eto pa, kapag naghilamos ka ng malamig na tubig o gumawa ng mabilis na stretching, nag-a-activate ang sympathetic nervous system. Kaya tumataas ng kaunti ang alertness chemicals tulad ng dopamine at norepinephrine. Sapat para makatulong kontra brain fog. Sa totoo lang, lahat ng yan nangyayari kahit hindi ka pa umiinom ng kape. Hindi naman masama ang kape, pero mas epektibo ito kapag gising na ang utak dahil sa natural na signals mula sa araw at body movements. Sa madaling salita, mas mainam kung ang kape ay pandagdag sa energy, hindi lang pampagising, kundi suporta sa utak na natural nang naka-on. May mga araw talagang kulang ang oras. May mga hinahabol, may kailangang tapusin at minsan ang tulog ang unang nasasakripisyo. Hindi ito maiiwasan, pero ang mahalaga, alam mo kung paano maging matalino sa pag-aalaga ng pahinga. Kapag binigyan mo ng tamang respeto ang tulog mo, kahit kulang, kaya mo pa ring maging alert, focused at functional. Kaya ano pang hinihintay mo? Tulog na! Good night! Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.